Excited na si Max na simulan ang kanyang fitness journey sa Power Gym. Si Max ay pumunta sa gym para mag-sign up ng kanyang gym membership. Wala siyang sinayang na oras at agad niyang ginamit ang mga facility at regular na nag-e-exercise. Isang araw, habang tumitingin siya sa social media, nakita niya ang kanyang picture sa isang promotional material na nakapost sa page ng Power Gym. Naiilang si Max. Hindi siya komportableng nandoon ang picture niya lalo na sa isang page na maraming nakafollow. Bakit niyo ginamit ang picture ko sa inyong promotional material? Hindi ako pumayag na maging parte nun. Sabi ni Power Gym, nang pumayag si Max sa lahat ng terms and conditions nung nag-sign up siya para sa kanyang gym membership, pinayagan din niya yung gym na kunan siya ng picture habang nag-e-exercise at gamitin yung mga picture na yon sa kanilang mga promotional materials. Ngunit tama ba ang sinabi ng Power Gym? Ang consent dapat freely given, specific, informed, nagpapakita ng isang indication of will o aksyon na nagpapakita ng tunay na intensyon ng data subject at kayang patunayan gamit ang written, recorded o electronic means. Maari ring ibang tao ang magbigay ng consent para sa data subject basta't mayroong partikular na autorisasyon na tumutukoy mismo doon sa gagawing pag-consent. Hindi dapat kasama sa consent na binigay ni Max yung pahintulot na kunan siya ng picture at gamitin ito para sa mga promotions. Isa-isahin natin ang mga dahilan. Una, kinakailangang freely given ang consent. Tinuturing na freely given ang consent kapag nabibigyan ng tunay na pagpipilian ng data subject kung papayag ba sila sa pagproseso ng kanilang personal data. Hindi rin dapat pilitin, takutin ang data subject o magkakaroon ng masamang kahihinatnan sakaling ayaw nito mag-consent. Sa ating halimbawa, hindi napilitan o tinakot si Max na magbigay ng kanyang consent. Pangalawa, kinakailangang informed ang consent. Tinuturing na informed ang consent kapag binibigay ng PIC ang lahat ng impormasyon kaugnay sa pagprosesong gagawin na kakailanganin ng data subjects upang makapagbigay ng informed decision. Noong nag-sign up si Max para sa kanyang gym membership, dapat binigay sa kanya ng Power Gym ang lahat ng impormasyong nararapat at kinakailangan para makapagbigay siya ng informed decision. Ibig sabihin nito, dapat binigay ng Power Gym kay Max ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagproseso ng personal data, ano ang layunin ng pagproseso, gaano kalawak ang pagprosesong gagawin, kasama ang mga posibleng makatanggap ng mga personal data, katulad ng mga third-party service providers at mga karapatan ng mga data subject at kung papaano ito magagamit. Pangatlo, kinakailangang maipakita ang consent sa pamamagitan ng isang indication of will. Ibig sabihin nito, kinakailangang may ginawa ang data subject na nagpapakita na sumasang-ayon siya sa pagproseso ng kanyang personal data. Noong pinirmahan ni Max ang mga binigay sa kanyang forms ng Power Gym, pinapakita nito ang kanyang pagsang-ayon kaya't ito ang tinuturing na indication of will. Pang-apat, dapat kayang patunayan ang consent sa pamamagitan ng written, electronic, or recorded means. Maaari ding mapakita at mapatunayan ang consent gamit ang ibang paraan maliban sa pirmadong kontrata. Halimbawa, maaaring patunayan ang consent sa pamamagitan ng electronic agreement or recorded verbal consent. Ang importante, kinakailangang mapakita ng mga ito ang pagkaintindi at pagsang-ayon ng data subject sa pagproseso ng kanyang personal data. Nang pinirmahan ni Max ang membership forms, ito ang nagsisilbing patunay ng consent na kanyang ibinigay. Ngunit maituturing ba nating specific ang consent na ibinigay ni Max? Hindi, sapagkat ang consent sa pagproseso na hindi kinakailangan upang maibigay ang produkto o serbisyong ninanais ng data subject ay hindi dapat isama o gagawing kondisyon upang mabili ang produkto o makuha ang ninanais na serbisyo. Sa hating halimbawa, ang nakuhang consent ng Power Gym ay maituturing na general consent dahil sinama rito ang consent para kunan ng picture ang data subjects habang ginagamit nila ang gym at gamitin ang pictures sa kanilang promotional materials. Ang pagkuha at paggamit ng picture para sa promotional materials ay hindi kinakailangan para maibigay ng Power Gym ang serbisyong nais makuha ng data subject.
tulad ng pag-access sa gym at mga serbisyo gaya ng training, coaching at nutrition counseling. Dahil dito, hindi dapat ipagsama sa consent na binigay ni Max noong nag-sign up siya para sa gym membership ang consent sa pagkuha at paggamit ng kanyang picture para sa promotional materials. Valid ba ang nakuhang consent ng Power Gym para sa pagproseso ng personal data ni Max para sa promotional materials? Hindi maituturing na tama ang pagkuha ng consent ni Max para sa promotional materials. Gaya ng mga nabanggit, hindi ito kinakailangan upang maibigay ang serbisyong ninanais ni Max nang siya ay mag-sign up para sa gym membership. Kinakailangang siguraduhin ng PICs katulad ng Power Gym na ang consent na kinukuha nila sa kanilang data subjects ay specific sa mga layuning kinakailangan at angkop sa pagproseso ng personal data. Sa mga pagkakataon kung saan ang personal data ay pinoproseso para sa iba't ibang layunin na walang connect sa isa't isa, kinakailangang bigyan ng PIC ang mga data subjects ng listahan ng mga layuning ito upang mabigyan ng pagkakataong pumili kung saan magbibigay ng consent ang data subject. Sa ganitong paraan, maaaring magbigay ang mga data subjects ng specific consent para sa mga layuning nais nilang pahintulutan kaysa sa blanket consent para sa lahat ng mga ito. Ang consent sa pagproseso ng personal data na hindi kinakailangan upang maibigay ang produkto o serbisyong ninanais ng data subject ay hindi dapat isama o gagawing kondisyon upang mabili ang produkto o makuha ang ninanais na serbisyo. Kung kinakailangan ng karagdagang pagproseso ng nakolektang personal data para sa karagdagang layuning walang kinalaman sa mga naunang consent na pinahintulutan ng data subject, kinakailangang kumuha ng PIC ng panibagong consent para sa mga ito. Ang pag-alis ng mga hindi nauugnay na layunin ay nakakabawas sa consent fatigue at nagbibigay daan sa mga data subject na mag-opt-in lamang sa mga layuning naaayon sa kanilang mga pangangailangan. Sa ating halimbawa, kinakailangang kumuha ng magkahiwalay na consent ang Power Gym para sa una, gym membership at pangalawa, pagkuha at paggamit ng mga picture para sa promotional materials dahil ang mga layuning ito ay magkakaiba at walang connect sa isa't isa. Kaya, sa pamamagitan ng pagbundle ng pahintulot para sa mga hindi nauugnay na layunin, ang Power Gym ay hindi nakakuha ng partikular na pahintulot mula kay Max para sa iba't ibang layunin. Dahil dito, kulang ng isang requirement ang pahintulot at naging invalid ang pahintulot ni Max. Kapag nagproseso ng personal data ang PICs nang walang kahit anong lawful criteria, violation ito ng DPA at issuances ng NPC. Ating tandaan, para maging valid ang consent, kinakailangang freely given, specific, informed, nagpapakita ng isang indication of will o aksyon na nagpapakita ng tunay na intensyon ng data subject at kayang patunayan gamit ang written, recorded, o electronic means. Hindi compliant sa DPA at mga panuntunan ng NPC ang pagkuha ng pinagsamang consent para sa multiple at unrelated purposes. Para maging makabuluhan ang consent na binibigay ng mga data subjects sa mga PIC para sa pagproseso ng kanilang mga personal data, kinakailangang bigyan ng pagkakataon ang mga data subject na magbigay ng consent sa mga layuning magkakaiba at walang connect sa isa't isa